Hindi maganda talaga yung alam mo nang namatay, damayan mo. Para gumanda yung pakiramdam mo sa loob mo. At least sa huling hantungan niya, nadamayan natin siya. Oo. Tsaka ano, nakapagpatawad ka, 'di ba? Yung tinuturo nila pag-ibig at pagpapatawad, biro mo namatay na nga. Nagdidiwang ka pa. Ayan, pinalo sinumpa ng Diyos kasi nag-expose. Hindi po gawain yun ng mga taong sinasabing sumasampalataya sa Diyos. Opo. Hindi ka mag-iisip ng gano'n na, ay, sinumpa. Hindi, dapat malungkot ka nga eh. Mhm. Dahil pataanak ka. Tama si Rosemary Writer, sabi ni Brother Eli nung time na namatay si Pope John Paul II. Mga kapatid, huwag kayong magagalak. Huwag kayong matutuwa. Sabi ng Biblia, huwag kang magagalak pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal. Kahit na hindi natin yan, katunggali natin sa pananampalataya, huwag. Ayaw ng Diyos yun. Kaya nga nung namatay din si Eranio Manalo, leader ng Iglesia ni Cristo, sinabi rin ni Brad Eli, mga kapatid, huwag kayong matutuwa, huwag kayong magagalak, baka magalit ang Diyos. Yun na nga, hindi tayo dapat mag-celebrate pag yung ibang tao may problema na o namatay na o ano. Hindi, kailangan talaga kahit pa paano makiramay tayo. Kaya nga po nung nabalitaan po namin na hospital daw po yung Resty Reyes, yung KNP, na isa ring hinayupak na napakaraming nakulimbat na pera, milyon-milyong dolyar po, hindi po piso ha, milyong dolyar. Alam mo yan, Resty Reyes. Biruin mo, nabalitang na ano siya, na nasugod siya sa ospital, inatake. Mga kapatid, sabi ko, ipanalangin po natin si Brad Resty Reyes. Ang tanong ko lang kung kasi hindi naman ako professional sa pag-analyze ng tungkol sa religion eh. Si Brad Daniel, marami na siyang business. Meron siyang Wish 1075, meron siyang UNTV, tapos meron pa siyang mga sports na ginaganap. Basketball pa siya. Tapos meron pa siyang Daniel coffee shop. Tapos hindi ba malinaw nakitang-kita na puro pagkakapirahan na yon? Paano pa masasabing lingkod ng Diyos yung ganito? Ito si Daniel Rason, biruin mo, nagkasakit yung pamilya ng kasambahay niya po mismo ha. Pamilya ng mismong kasambahay niya. Daniel Rason, huwag kang magsisinungaling. Baka makita mo na lang ang ano mo inuuod na. Biruin mo, pamilya ng kasambahay niya, papupuntahin niya, palalapitin niya sa DSWD at saka sa PAGCOR. Kaya nga po, ginagawa po nilang gatas kapatiran. Biruin mo, sabi ko nga po sa inyo, isang sasakyan lang ni Daniel Rason. Napakarami lang sasakyan, hindi ba sila po pwede na magsakripisyo ng isang sasakyan? Biro mo, isang singsing lang po nila. Isang singsing lang 33 million. Sus, Mariosep. Daming pera nun. Alam mo yan, Elijan Rason, nag-alaga ng manok na panabong. Alam mo yan, di ba? Kaya nga napunta sa iyo yung worth 33 million na singsing. Kaya lang, nainggit sa iyo si my boy lollipop na si JR Kulit Rason Jr. Actually, ako po, wala naman po talaga akong intensyon na mag-expose. Noong pong unang dating ko po dito sa Europe, nagla-lifestyle vlog po ako everyday, daily, na yung pong lifestyle vlog, yung daily routine ko po na ganito, pagka umaga, magdidilig ako ng halaman, nag-garden ako, nag-aayos ako, nag-i-interior ako dito sa hotel namin, etc. etc. So, nung nag-start ako mag-lifestyle vlog, na hindi naman po minomonetize yun, I just want to update my friends, my family, our churchmates all around the world na nakakilala sa akin. I just want to inform them and update them na I'm doing katang mabuti. Pinakinggan mo na katang mabuti kung anong sinasabi mo. Kung totoo nga masama lang yung sinasabi mo o merong mahalaga rin sa mga sinasabi mo. Kasi yung iba din, pinapanood ko rin sila. Na may binabanggit sila tungkol sa iyo, ganun. Iniisip ko naman, may kanya-kanya naman tayong nararamdaman eh.
Hindi naman porket gano'n ang pakiramdam mo, gusto mo gano'n na rin maging pakiramdam ng isa. Exactly. Darating din tayo sa mga bagay na yan. Kung ano man ang nararamdaman natin ngayon, hindi mo yan bigla-biglang masasabi na, o sige, gagawin ko na nga yung sinasabi mong ganyan sa akin. Exactly. Darating at darating ang bawat tao sa tamang lugar. Exactly. Kahit hindi mo yan sabihin kahit kanino. Darating Merong lahat. stages. Parang ganun sa eskwelahan. Merong kinder, merong grade 1, merong grade 2. Hindi po pwedeng yung aralin na pang grade 6 ay tuturo mo sa grade 2. They will not understand that. They will not absorb that. Kasi may stages of understanding. Ako po, naiintindihan kita, Bro Badong. Naiintindihan kita 100%. Sa mga sinasabi mo. Salamat po. Dinasyan ko sila lahat ng mga nagko-comment sa'yo. Hindi ako against sa kanila, pero sinasabi ko lang yung opinion ko. Kung ano man yung opinion nila, tulad ng sinasabi nila, opinion nila yon, may opinion din ako para sa kanila. Exactly. Sabihin, si Bro Badong, may sarili din siyang isip, may sarili siyang desisyon, may sarili siyang kagustuhan. Darating din time na magde-decision din siya kung ano talaga yung nabalansin niya sa sarili niya. Yun ang gagawin niya. Kasi hindi mo rin basta-basta sabihin, oh, bukas gagawin ko na yung sinabi mo sa akin. Exactly. Hindi rin ganun kadali yun eh. Opo. At saka, meron kang gagawing pagtimbang o pagbabalanse ng mga bagay-bagay. Kung ito ginawa ko, halimbawa, magkaibigan po tayo, Sister Rosemary Writer, halimbawa, magkaibigan tayo. Nagbigay ako ng unsolicited advice. Nasa sa inyo kung susundin niyo yung unsolicited advice or hindi. Tama. Di po ba? Saka papakiramdaman ko muna, tama ba yung in-advise niya sa akin? O hindi? O gagawin ko ba yun o hindi? Ganon. Kasi nasa damdamin mo yun eh, lalabas din yun eh. Kahit di yung sabi ng kahit sino, na ay, tama yung sinabi ni ganito sa akin. Ganon na nga lang gagawin ko. Kasi parang naiisip mo, magandang pasukin yung sinabi na yun na yun ang gawin mo. Mararamdaman mo na yun eh. Isang araw, darating ka talaga doon. Opo. Lalo na pag tumatawag ka sa Diyos, talagang i-guide ka sa tamang lugar. Exactly. Kahit wala magsabi, meron talagang Diyos. Pag tinatawag mo lagi ang Diyos, Diyos talaga magdidirect sa iyo. Kasi nga po, pangako niya po yun eh. Sino mang tumutuktok, pagbubuksan, sino mang tumatawag, didinggin. Pero pangako ang Diyos. Kasi ako, nag-analyze muna, pinapakinggan ko lahat. Yung sinasabi na DJ, DK, o sino ba yung mga ibang vlogger dyan o ano, mga kapatid. Sabi ko, mag-unawaan tayo, magbigay tayo ng time para sa isa't isa. Exactly. Ang ganda po nung sinabi nyo, Sister Rosemary Writer, magbigay tayo ng time para sa isa't isa. Kasi hindi naman nila na-experience yung na-experience ko. And yun lang nga. Other way around, hindi ko rin naman na-experience yung na-experience. Other side, Bro Badong, yung nasundan ko hanggang ngayon, hindi basta-basta yung pinagdaanan mo. Biruin mo 20 years, nakisama ka sa ibang tao, hindi sa pamilya mo. Hindi mo yung basta-basta masasabi na, ay, ano yung sinabi sa akin. Kasi maghahanap ka pa doon ng balance eh. At saka, Sister Rosemary, ano po yun? Wala pong sahod yun. Yun na nga, napakinggan ko nga yun nung Ang start po ng allowance na binigay sa akin nila Brad Don, ni Kuya Don at saka Ate Lisel Capulong, 200 pesos a week. That was 2002. Anong pera yon? Philippine pesos pa yun? 200 pesos. 200 pesos. Diyos Mariosep, kulang pa sa merienda. Opo, kulang pa sa merienda. Tapos, after a year or naging 500, naging 700, yun. Wala pong dumidistino po ako that time. Kaya nga po merong isang pagkakataon na destino ako sa Camyas, sa lokal ng Camyas, Quezon City. From lokal ng Camyas, malapit po yun sa sa GMA network. From lokal ng Camyas to Santo Domingo
doon sa Metro Manila Division Office sa Santo Domingo Church. Ang layo po noon, grabe, naglakad po ako. Pauwi kasi wala po akong pera eh. Ah. Dumistino po ako, galing po akong destino noon. Grabe. Eh ako nga siguro ilang taon lang mag-iisip-isip na ako. Ba't ko pagsisilbihan tong ibang tao kaysa sa pamilya ko? Biruin niyo sa inyo 20 years. Kasi po ang ininstill po nila sa utak po namin, pagka po nagsilbi ka sa kanila, pinagsilbihan na rin daw po ang Diyos. Eh ako po talaga from my childhood days, ano na po ako, gusto ko nang maglingkod sa Diyos talaga. Eh meron pa nga pong instansya na nag-aaral ako, may dala-dala akong Santo Niño. Meron akong dala-dalang Santo Niño lagi when I was in grade 2, if I'm not mistaken. Tapos ang inaano pa nila, pagka bad shot ka kay mommy, kay daddy, automatic bad shot ka kay Brad Eli tsaka kay Brad Daniel. So, nagkaroon ng malaking epekto sa kaisipan namin. Hindi lang po. Ma-interrupt po kita. Opo, sige po. Kasi nagpapaksa po si Brad Daniel, nung sinabi niya yung paksa na yung inyong mga abuloy pagsama-samahin, hindi man makakabili ng poste, ano man pagkakasabi niya? Ang poste ng La Verdad. Una sinabi niya yon, talagang sabi ko, wala na tong espiritu ng Diyos. Actually, hindi magsasalita ang may espiritu ng Diyos ng ganito. Lalo na pagdating sa abuloy. Opo. Actually, sister, hindi lang po kayo ang nadismaya na nagsabi sa akin. Meron pong mga kapatid. Ang laki po talaga ng pagkadismaya ko. Talagang, sabi ko, hindi to yung Daniel na kilala ko nung mga ilang taon na bago ako na-anim. Sabi ko ganun. Marinig ko yun. Saka yung lagasan ng ngipin. Nagsunod. Ako yung gusto niyang lagasan ng ngipin. Inaalam ko, sino bang kaaway nito? Nalagasan pa ng ngipin. Tapos may suntukan pa. Tapos meron pang, yung lalaggaban ng apoy? Saan ba yun? Sabi ko, nagsusunod-sunod na ako yung tinatapik nitong ganito, ha? Sabi ko, sino bang kaaway nito? Hindi po ba sasabihin niya pag-ibig? Eh, wala nga pag-ibig. Hindi po ba yung na pag-ibig na yan, parang panilo niya yan eh, yung salitang yung pag-ibig. Opo. Yung kadalasan niya binibigkas na pananampalataya, pag-ibig, sabi ko wala na. Itong salita na to, ito yung pang-caption niya sa mga tao pang-uto. Sabi ko ganun. Dito niya binibilog ang ulo ng tao sa pag-ibig. Pagdating mo naman sa lokal dito, sabi kong ganun sa isang kasis, kung totoong nandiyan na espiritu ng Diyos, bakit si iba nagmamalaki sa atin, hindi man tayo pinapansin. Exactly. Yung iba, mataas ang nila, hindi sila basta-basta namamansin, para kaming, bahala ka dyan, dito kami, ganun. Kaya sabi kong gano'n, kung talagang sa Diyos to, hindi to dapat nangyayari. Opo. Kaya sabi ko, lalabas nga po kapatid na kausap ko, meron di po ba nakikinig kayo kanina pa, bago po ako mag-live, meron po akong kausap na mga kapatid na closet sa Russia, sa Japan, at saka sa Middle East. Sabi nila, with all fairness naman, during the time of Brother Eli, ramdam mo yung pag-ibig sa isa't isa sa mga kapatid. Wala kang mararamdaman na mayaman si ganito, mahirap ako. Wala pong ganun. Pantay-pantay ang nararamdaman ng mga kapatid. Kasi, yun po yung naituro eh. At mismong ginagawa ni Brother Eli. Saka, talaga naman ang mga tao ay umanib dahil sa galing ng pagtuturo ni Brother Eli sa Biblia. Kaya lang, halimbawa kami, na wala namang ako, for example, wala naman talagang alam sa Biblia eh.
Nalaman ko lang ang Biblia doon sa nanay ko. Sa Mhm. nanay ko, kaanib na, dati pa. Mhm. Ngayon, napadaan ako doon nung nakaupo siya doon sa TV, nakikinig siya nung araw na yon, parang nakuha yung attention ko. Sabi ko, sino ba itong mama na ito nagsasalita rito? Mhm. Doon ako nagsimulang nakinig na nakinig. Pero ang tagal ko na napapakinggan si Brother Eli na tuwing umuwi ako ng Pilipinas, naririnig ko yung nanay ko nakikinig. Mhm. Ngayon, paano ko naanib dito? Iyan si bro, ano bang pangalan nito? Yung dating dantos naglagay na siya ng Katoliko sa ano niya, sa profile niya. Sino ba ito? Si Mike. Bro Mike, ano ba to? Engineer. Oh, si Brad Mike Nabong. Yun, si Bro Mike Nabong. Yan ang nagdala niya sa akin dito para maanib. Kasi, maka Duterte kasi ako. Mhm. Hindi ko naman niya kilala, si Bro Mike Nabong. Kasi diyan sa Duterte group na yan, madalas akong mag-comment diyan kay pangalan ko kay Banat Bay. Ngayon nakikita niya yung salita ko siguro parang may style ng pagkadating daan. Sabi niya, sis, kapatid ka ba? O kasis ka? Tinanong sa akin ganon. Sabi ko, hindi po. Sabi niya, gusto mo ba ikang gusto mo maanib? Sabi ko, paano nga po ba? Kung gusto mo i-dedicate kita sa diyan sa namumuno diyan sa UK. O yung kinontak niya si Brad Noel. Kaya ako naanib diyan. Sa Pilipinas nga wala nga akong time. Pag ako umuwi Kasalanan pala ni kasalanan pala ni Brad Mike Nabong, tol. Brad Mike Tanungin mo Nabong. siya. Tanong mo. Nanonood po yun. Kaibigan ko po yun si Brad Mike Nabong. Tapos sabi niya sa akin, sis, kahit ano mangyari, forever my sister ka. My sister kita, sabi niya ganon. Sabi ko, buti naman. Sabi ko. Oo, lahat naman po tayo magkakapatid. Yun po yung gusto ng Panginoong Jesucristo sa atin. Lahat tayo magiging magkakapatid. Walang barbaro, walang Hudyo, walang Griego. Lahat tayo kapatid ni Kristo. Nabigla rin po ako nung na binalita nyo na namatay na yung father ni Sis Myra Rason. Mhm. Nabigla ako dahil sinundan ko lahat ng panyo ng YouTube nyo. Sinundan ko lahat ng usapan nyo dun sa YouTube. Kasi ayoko kasi mag-judge sa tao nang hindi ko alam ang mga dahilan. Kaya ko sinusundan yung nyo para malaman ko yung lahat ng pangyayari. Kaya tuwing merong live, nakikita nyo, naka-on kaagad ako, sinishare ko pa nga para makita ng yung mga galit na galit, para makita nila lalo. para hindi na dumami umanib. Kaya para yung iba hindi na mauto kung mayroon pang mauuto dyan. Opo. Yung sinishare ko kaagad yung live nyo. Tapos, ayun nga, sabi kong ganun, kailangan malaman ko lahat ang punot dulo rito, kung ano talaga lang. Kaya nasyak ako nung makita ko yung nasa tubig. Nakahiga doon sa baha. Sa baha. Sa Mrs. Myra Rason. Ako ang tanong ko lang sarili ko, ito nga ba ay namatay, na aksidente o pinatay? Tanong ko lang yun, Kasi bakit ako, nung pagka-expose niya, doon siya namatay. Ang sinabi nila, pa daw po ng Diyos yun. Ayan, nagalit tuloy yung anak. Di in-expose yung kamatayan ni Bradley. Yun na nga. Ayan, di lalo silang lalo silang na-expose. Lalo silang lumubog. Kasi hindi na po nila po pwedeng anuhin yun. Bakit? Kailangan nilang patunayan ngayon na hindi totoo. Kasi dapat, Bro Badong, kahit pa paano ka mag-anak mo rin yan. Ako nga, ang sarili ko ring pamilya, may pagkakamali rin sa akin, pero hindi ko magagantihan ng masama, hindi ko kaya. Imanda. Kaya ng konsensya ko. Sabi ko, kahit anong mangyari, magulang ko pa rin yun, kapatid ko pa rin yun, kahit anong pagkukulang nila sa akin, kailangan mahalin ko pa rin sila. Darating din siguro sila
isang araw magsisisi din sila. Kasi bukas makalawa, mangangailangan sila, mangangailangan ka. Sinong tutulong sa kanila? Sinong tutulong sa'yo? Sinong tutulong sa atin? Pamilya pa rin. Yun na nga. Kaya sabi ko nga ganun, hindi maganda talaga yung alam mo nang namatay, damayan mo. Para gumanda yung pakiramdam mo sa loob mo. Na at least sa huling hantungan niya, nadamayan natin siya. Oo. Tsaka nakapagpatawad ka, di ba? Yung tinuturo nila pag-ibig at pagpapatawad, biro mo, namatay na nga. Nagdidiwang ka pa. Ayan, pinalo, sinumpa ng Diyos kasi nag-expose. Hindi po gawain yun ng mga taong sinasabing sumasampalataya sa Diyos. Opo. Hindi ka mag-iisip ng gano'n na, ay, sinumpa. Hindi, dapat malungkot ka nga eh. Dahil anak ka. Tama si Rosemary Writer, sabi ni Brother Eli nung time na namatay si Pope John Paul II. Mga kapatid, huwag kayong magagalak. Huwag kayong matutuwa. Sabi ng Biblia, huwag kang magagalak pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal. Kahit na hindi natin yan, katunggalin natin sa pananampalataya. Huwag, ayaw ng Diyos yun. Kaya nga nung namatay din si Eranio Manalo, yung leader ng Iglesia ni Cristo, sinabi rin ni Brother Eli, mga kapatid, huwag kayong matutuwa, huwag kayong magagalak, baka magalit ang Diyos. Yun na nga, hindi tayo dapat mag-celebrate pag ibang tao may problema na o namatay na o ano. Hindi, kailangan talaga kahit pa paano makiramay tayo. Kaya nga po nung nabalitaan po namin na hospital daw po yung Resty Reyes, yung KNP, na isa ring hinayupak na napakaraming nakulimbat na pera, milyong dolyar po, hindi po piso ha, milyong dolyar. Alam mo yan, Resty Reyes. Biruin mo, nabalitang na ano siya, na nasugod siya sa ospital, inatake. Mga kapatid, sabi ko, ipanalangin po natin si Brad Resty Reyes. Bro Badong, ang tanong ko lang kung kasi hindi naman ako professional sa pag-analyze ng tungkol sa religion eh. Si Brad Daniel, marami na siyang business. Meron siyang Wish 1075, meron siyang UNTV. Tapos meron pa siyang mga sports na ginaganap. Tapos basketball pa siya. Tapos meron pa siyang Daniel Coffee Shop. Tapos hindi ba malinaw nakitang-kita na puro pagkakapirahan na yon? Paano pa masasabing lingkod ng Diyos yung ganito? Si San Pablo po, nakasulat sa Biblia, si San Pablo, nangangalakal po siya ng tolda para sa pangangailangan niya at pangangailangan ng mga kasama niya. Kaya po siya nagtatrabaho, si San Pablo, para may maitulong. Meron po siyang pangtustos sa kanyang ministeryo at tulong sa mga kasama niya. Ito si Daniel Rason, biruin mo, nagkasakit yung pamilya ng kasambahay niya po mismo ha. Pamilya ng mismong kasambahay niya. Daniel Rason, huwag kang magsisinungaling. Baka makita mo na lang ang inuuod na. Biruin mo, pamilya ng kasambahay niya, papupuntahin niya, palalapitin niya sa DSWD at saka sa PAGCOR. Ay, ang lala naman ng ganun. Tapos tumutulong sa mga pulis. Yun na nga eh. Bro Badong, nung makita ko yung aircon na malalaki na yan, nasabi nila kailangan bibili ng aircon. Sabi ko nga dun sa kasis, sabi ko, maniniwala ka ba kung pinatay lang nila yung aircon, to sabihin nila sira? Sabi ko dun sa isang kasis. Tapos, magkakaroon na sila ng abuloy nun, babalik na naman nila, i-on nila ulit yung aircon. O kunyari, bili sila ng bago. Sa uli nila aircon. Kaya nga po, ginagawa po nilang gatas kapatiran. Biruin mo, sabi ko nga po sa inyo, isang sasakyan lang ni Daniel Rason. Napakailang sasakyan, hindi ba sila po pwede
na magsakripisyo ng isang sasakyan? Eh, biro mo, isang singsing lang po nila. Isang singsing lang 33 million. Sus, Mariosep. Daming pera nun. Alam mo yan, Elijan Rason. Yung nag-alaga ng manok na panabong. Alam mo yan, di ba? Kaya nga napunta sa iyo yung worth 33 million na singsing. Kaya lang, nainggit sa iyo si my boy lollipop na si JR Kulit Rason Jr. Nakipagpalit siya sa iyo. Pinalitan niya ng bracelet at saka ng relo at saka ng singsing. Ganun katindi yung singsing na yon. Biro mo, ang kapalit niya, isang luxury watch. Nakalimutan ko yung tatak nung relo na yun eh. Tapos meron pang bracelet, tapos meron pang, ito pa, kulang pa pala, may kwintas pa at saka singsing. Isang singsing lang, pinalitan ng 4 na item. Talagang sobrang pagkakamahal nun, ah. Po, ganun po katindi. Biro nyo, yung bato po nun, ha? Kasi nung suot ni Brad Ellie yun, pagka po kasi nagsisingsing si Brad Ellie madalas, ibinabaliktad niya pong ganito yung bato. Para hindi makita yung bato. Opo, meron po kaming kasama sa Brazil. Sabing ganyan ni Brad Ellie sa kanya, ano yung niluluto mo? Sabing ganyan. Ano po yung kong balsa? Sabi ni Brad Ellie, ni Ingkong, ang Ingkong po ang tawag namin eh. Kay Brad Ellie. Sabi niya, sa tanda kong ito, ngayon ko lang narinig yung balsa. Anong ibig sabihin ng balsa? Sabi niya, bahala sa lasa. Ha? Bahala ka na po sa lasa. Sabi niya kay Brad Ellie. Naku, tawang-tawa si Brad Ellie. Alam niyo po ang ginawa ni Brad Ellie kasi mabigat ang kamay ni Brad Ellie. Pagka po natawa po yun, naku, ianda mo na yung pisngi mo, o kaya yung noo mo, o kaya basta kung ano mo sa kanya mababatukan, masasaktan. Kasi ganun siya pagka natutuwa. Naku, inano po dito, tumama dito sa noo. Pagka ganyan, namukol yung noo nung kasama namin. Tapos, agoy, sabing ganyan. Ay, nasaktan ka? Hindi po, Brad Ellie. Nakiliti nga po ako. Sabi ang ibig ko lang pong ipunto, ganun po kalaki yung bato nun. Pero mo, para mapabukol niya yung noo mo, yung pong bukol niya, ganito kalaki.